Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay makikinig po muli ng salita ng Diyos. Bali sa buong week na po ito ay ang sinishare po ng mga pastor natin ay yung mga testimonies po nila, ng mga membro po nila, at yung mga nangyari nung camping. At saka mga konting review po, no po. So ngayon po, nandito pa rin po tayo sa topic po natin nung camp na 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect, completely outfitted, fully supplied, fully furnished, decked out, and equipped unto all good works. Yan po. Nung camping po ay marami po tayong natutunan, maraming tinuro yung pastor po natin, at dito po natin natutunan kung paano humingi sa Diyos. Amen. Di ba naalala nyo, natandaan nyo po yung pinasulat tayo ni Pastor Boy kung kailan mo gusto maging milyonaryo. Amen. May kanya-kanya po tayong time kung kailan po natin gustong maging milyonaryo, pero siguro yung mga time na sinulat natin, yung kung anong year na sinulat natin, ay syempre nakatingin din po tayo doon sa realidad. Amen po. Yung iba gusto maging milyonaryo next year. So, nagmamadali next year. Pero walang imposible sa Panginoon. Kung gagawin kanyang milyonaryo next year o this year, why not? Kasi ang Panginoon naman ay God is the God of impossible. Amen po. So, ito, magkaroon lang po tayo ng konting review dito sa 3 bagay bakit maraming problema. Ang una po dito ay kulang sa panalangin. Alam nyo po, dito po sa 1 Timothy 6:12, sinasabi dito na fight the good fight of faith. Kapag tayo ay kulang sa panalangin, hindi po tayo magtatagumpay. Dahil lang sabi po dito, di magiging matagumpay yung di marunong lumaban. Ano pong ibig sabihin ng hindi marunong lumaban? Ito yung lagi nakaasa na lang po tayo sa prayer request. Kailangan po natin ng prayer request. Pwede naman po tayong magpa-prayer request, pero hindi po natin pwedeng iasa doon yung buhay natin. Hindi pwedeng yung ibang tao ang lumalaban para sa atin. Makakatulong po yung prayer nila, pero mas kailangan po nating lumaban sa prayer. Kailangan po nating manalangin para mawala mabawasan, mawala yung magkaroon ng solusyon yung problema natin, ay kailangan po nating manalangin. Huwag mo ipagkatiwala ang buhay mo sa prayer ng ibang tao. Hindi natin kasi pwedeng sabihin na ipag-pray nyo nga po ako na sana maging milyonaryo ako. Pag-pray nyo po ako na sana maging ganito. Ulitin ko po, makakatulong pa ang prayer request, pero ang laban ay hindi lagi nakasalalay sa prayer request. Ang pangalawa po dito ay yung walang faith. Pagkatapos mong manalangin, kailangan mong magkaroon ng kailangan mong meron kang faith, yung faith that overcomes. Hindi yung basang faith lang na naniniwala ka na, pero sa isip mo meron kang parang nakadepende ka doon sa kaya mo, sa bulsa mo. Yung faith that overcomes, i-overcome niya yung takot mo, lahat ng pangamba mo, i-overcome niya yung tiwala mo sa sarili mo na ikaw yung makaka-provide. Faith that overcomes. Kung puno ka ng prayer, kung puro ka lang prayer at wala kang faith, hindi mo pa rin makukuha yung pinapanalangin mo. Talo ka pa rin kapag puro prayer at walang faith. Pagkatapos mong manalangin, mag-faith ka na. After mo mag-pray, ang faith ang mag-work. Amen po. Ang pangatlo po dito ay kulang sa presensya ng Diyos. Punuin mo ang sarili mo ng kapuspusan, o yung punuin mo yung sarili mo ng worship. Sabi ni Pastor Boy nung camping ay kailangan puspusin mo muna ang sarili mo bago ka mag-decide. Amen. Yung mga men of God sa Bible,
sila po ay nagpapapuspos muna sa Holy Spirit bago sila mag-decide. Amen? Lagi nga pong sinasabi nila Moises, nila Joshua, yung mga kilala po nating mga propeta ng Diyos, na Panginoon, hindi kami tutuloy kung hindi mo kami sasamahan. Ayun po ang palagi nilang sinasabi, na nagpapapuspos muna sila bago sila mag-decide o bago sila pumunta dun sa isang lugar na gusto nila. Ang pangatlo po dito ay kulang, ang pang-apat po, excuse me po, so bago po tayo pumunta sa pang-apat, meron pa po dito na ang worship na walang damdamin ay hindi worship. Kailangan magkaroon ng damdamin po yung worship natin. Kailangan galing po sa puso natin yung worship para pagpalain po tayo. Ngayon, para masagot din po yung panalangin po natin. So, bali, tatlo lang po yun, no? Alam niyo po, nung camping, napakadami po ng natutunan ko personally. At marami din po akong, maraming ginawa din po ang Diyos. Alam niyo po, meron din correction ang Diyos na minsan kasi tayo ay nag-faith ng ganitong bagay, ng ganitong halaga. Pero hindi tayo nakatingin doon, di ba? Sabi, buhat sa kayamanan niyang walang pagkaubos ipagkakaloob niya ang ating lahat ng pangangailangan. Alam niyo po, ang Panginoon, kapag nagbigay siya sa atin, hindi yun ayon dun sa pangangailangan natin eh. Nagbibigay yan ayon dun sa pagiging Diyos niya. Amen. Nagbibigay yan ayon dun sa relasyon natin sa Kanya. Na nung Sunday, si Pastor Marlon Castillo po ang nag-live. Bali, ang sabi niya po doon, in-example niya po yung anak niya na kapag humingi ng 5 piso, ang binigay niya po ay 20. Ang kailangan ng anak niya ay 5 piso, pero bakit 20 yung binigay niya? Kasi magbibigay siya dahil anak niya. Magbibigay siya dahil may relasyon siya. Nagbigay siya sa anak niya, hindi lang doon sa kailangan niya, kundi sa gusto niyang ibigay. Amen? Personally, ako po ay nagising din, na correct din. Dahil pinsan yung faith natin, binabase natin sa dun sa kaya natin eh. Teka lang, hanggang dito lang kasi yung kaya ko, baka hindi ko kaya yan. Alam nyo, meron din po akong testimony. Dahil dito po ay wala pa naman pong naisama ng Believers Camp dahil bagong bukas lang po itong simbahan. So, ngayon, ito pong kakabukas lang po ng simbahan po dito. 1 month na lang po ay camping na. So, bali, ang iniisip po namin, pang camping, 2 po kami, at yung pamasahe po namin. Ang iniisip ko, 1 month na lang. Bali, wala na nga pong 1 month ang preparation, camping na. Paano kaya yung pang-camp namin? Paano yung pamasahe namin? Di po ba pag bagong bukas ang simbahan, ang priority po natin dito ay prayer marathon, soul winning. Bali, hindi po muna matutukan yung fundraising. Alam mo, iniisip ko, paano kaya yung pang-camp namin? Sino kaya yung magbabayad? Sino kaya yung magbibigay? Paano kaya? Pero alam nyo po, yung ang Diyos ay talagang hindi nagkukulang. Ang inisip po namin ay ilang taon na tayong tinatawid ng Panginoon. Ngayon pa kaya na nandito pa rin tayo sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo, yung kailangan po namin, siguro para po sa inyo hindi magganong kalaki, pero para po sa amin na wala pa pong kabukas lang po ng simbahan namin, alam na kailangan po kami ng 10,000 para makapunta po kami ng camping. 2 lang po kami. Bali, iniisip ko saan namin kukunin to, siguro ipoprovide ng pastor namin. Pero alam nyo, na-correct ako sa bakit nandun ang faith mo sa pastor mo. Dapat ang faith mo ay nandun sa Diyos. Everyday, ilang weeks na lang, magka-camping na, everyday nagko-confess kami. Salamat sa pang-camping, salamat sa pamasahe, salamat sa ganito, sa ganyan. 10,000, wala pang 1 month. Sabi ko, Lord, kaya ba namin? Pero kaya mo, Panginoon. Alam nyo, habang lumalapit yung camping, pinuprovide ng Panginoon ang pangangailangan po natin. Merong tumawag na, sige, sagot ko na yung camping nyo. At meron ding mga nagbigay. Alam nyo, yung pagsusupply ng Panginoon sa atin, minsan kakausap ng tao yan. Always, kakausap yan ng tao, i-connect sa'yo para i-provide yung pangangailangan mo. Amen?
kailangan lang po kasi natin buo yung tiwala, buo yung faith po natin. At alam nyo po, nung camping, habang tinuturo yung about sa faith, kung paano ka humingi sa Panginoon, camping, dahil sa laki ng gastos po namin, wala po akong dalang pera nun. Sabi ko, first time to camping, wala akong pera. Alam nyo, nung nagtuturo si Pastor Boy na humingi kayo sa Panginoon about sa pag-faith, yung lalo yung tinuro niya, ito kasi yung yung 4 na bagay para pagpalain ka. Ngayon, habang tinuturo po to ni Pastor Boy, challenge ko yung sarili ko. Meron akong hininging halaga sa Panginoon. Ilang araw po ang camping natin? 3 days. Sabi ko, i-challenge ko yung sarili ko. Hihingi ako sa Panginoon ng ganitong halaga. Pero nasa isip ko, nasa likod ng isip ko po ay imposible to, 3 araw lang. 3 araw lang ibibigay kong date sa Panginoon bago matapos ang camping. Ito ang usapan namin ng Panginoon. Lord, salamat sa ganitong halaga. Bago matapos ang camping, matatanggap ko to. Pero sa likod ng isip ko, imposibleng makuha ko to. 3 araw lang. Malaking halaga, pero 3 araw lang. Mukhang hindi ko makukuha, pero kailangan mo kasing yung magkaroon ka ng faith. Kasi yung faith, nag-uumpisa sa pag-asa yung faith. Amen? So, during camping, everyday, nagko-confess, maya't maya, nagko-confess. At habang naaalala ko yung kailangan ko, nagko-confess. Alam nyo, nung naalala nyo po, nung pinapila po yung mga full-time pastor, nakaka-amaze ang Panginoon kasi hindi naman po namin in-expect na tatawagin yung mga full-time pastor para bigyan ng love gift. Hindi ko po in-expect yun na yun ang gagamitin ng Panginoon para ma-provide niya yung hinihingi ko sa Kanya. Doon sa halagang yun na 3 araw na hinihingi ko, imposible po talaga, pero ang Panginoon ay kumilos. Nung time na to, sabi ni Pastor Boy, lumapit ang mga full-time pastor po dito, lumapit ang mga full-time pastor sa harapan. At akala namin, kung gagawin, papasayawin kami or ano. Pero, pinag-love gift yung mga tao sa mga pastor. So, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga nag-love gift din po. Pero nung natanggap na po namin, hindi po ba na nakaka-challenge din. Dahil lang sabi ni Pastor Boy, ngayon, i-offering nyo yan. So, bali, nasa isip ko nun, Panginoon, ito na sana yung, nasagot na sana yung pinag-faith ko eh. Pero, sige Lord, dahil alam kong kaya mo namang i-provide yung pangangailangan namin, in-offering po namin. Kasi, kailangan po tayong, kapag kasi napagkatiwalaan tayo sa maliit, pagkakatiwalaan po tayo sa malaki. In-offering po namin yon, ayun pala ay joke lang pala. Binalik din po sa amin. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sa loob ng hindi pa nga po tapos ang camping, binigay na po ng Panginoon yung halagang hinihingi ko. Kung titignan ko po ay malaki po yun eh, imposible po talaga eh, pero ang Diyos ay hindi kanya binibigo. Yung halagang hiningi ko po ay ang binigay ng Panginoon sobra pa. Dito natin mapapatunayan talaga na ang Diyos pag nagbigay, hindi nakabase dun sa kailangan mo, kundi doon sa gusto niya ibigay sa'yo. Amen? Ito yung sinasabi niya na perfect, completely outfitted, fully supplied, fully furnished, decked out, and equipped unto all good works. Ang Panginoon, ang pagsusupply niya sa atin ay perfect, walang kapintasan. Pag sinabing perfect, hindi mo masasabi na ay ayan lang pala yung kaya mo ibigay. Ay ayan lang pala yung ganyan lang pala. Walang kapintasan, wala kang maipupuna, wala kang maipipintas. At completely outfitted. Kumpleto ka. Kumbaga sa sundalo po, kumpleto ka, may uniform ka, may baril ka, may mga bala ka, mga nakareserba. So, ang Panginoon ay hindi lang yung sakto lang ang binibigay, kundi meron pang reserva yan. May extra pa. Fully supplied. Yung wala ka nang hanapin pa. Kapag kailangan mo ng ganito, nandyan agad ang Panginoon na magsusupply. Fully furnished.
Kapag sinabi po na fully furnished, alam niyo po yung kapag may mga nagpaparenta ng bahay o nagbebenta ng bahay, pag sinabing fully furnished, kumpleto ng gamit. Kasama ng mga furniture, kasama yung mga appliances na kailangan. Fully furnished ay nandun na lahat ng kailangan mo. Deck out. Ibig sabihin po ay yung hindi lang basta, kundi with quality. Amen? Kung gusto mo lang burger, gusto mo lang ng Angel's Burger, pero ang binigay sa'yo ng Panginoon ay Big Mac. Amen? Ang Panginoon ay level up yan kung magpala sa atin. Mas mataas doon sa kaya nating isipin o kaya nating hilingin. And equip unto all good works. Equip ay, pag sinabi pong equip ay, pwede kang pangsabak, pwede kang ilaban dahil kumpleto ka, capable ka. Amen? At tayo po ay challenge nung pastor po natin, Pastor Boy, na mag-manifest po sa atin itong pangako ng Panginoon sa 2 Timothy 3:17. So dito po meron ditong sinasabi na para pagpalain po tayo, kailangan mapag-confess. Yun, para makuha po natin yung pinapanalangin natin, mapag-confess ka every day. Every time na naalala mo yung kailangan mo, mag-confess ka. Diba sabi kong sasabihin mo sa bundok na iyan na tumalon ka, ibig sabihin sasabihin, lalabas sa bibig mo. Kailangan kino-confess para mangyari. Ang faith ay may confession. Hindi lang yan basta naniniwala ka sa puso mo, sa isip mo, kundi inilalabas sa bibig. May confession. Act as if natanggap mo na. To believe is to see. Huwag mong hintayin na makita mo muna bago ka maniwala. Huwag mong sasabihin na mahirap pa nga kayo, bakit sinasabi mong mayaman ka? Kundi umakto ka na parang nakuha mo na yung hinihiling mo sa Panginoon. Pangalawa, mapagpatawad. Hindi po masasagot ang panalangin natin pag punong-puno po tayo ng grudge, puno tayo ng mga galit, tampo, inis. Kailangan magpatawad. Marunong tayong magpatawad. Mabilis tayong magpatawad. Iwan mo muna yung handog mo, di ba? Sabi doon sa Mark na iwan mo muna yung handog mo. Makipag-ayos ka muna doon sa kaaway mo bago ka manalangin, bago ka maghandog sa Panginoon. So, kailangan makipag-ayos po muna tayo. Pangatlo ay mapag-expect. Alam niyo po, unexpected heart releases God's power. Kailangan always tayong nag-e-expect, kasi kapag may expectation, kapag nag-e-expect tayo, nandun yung kasabikan po natin eh. At ang Panginoon, interesado po siya sa mga pusong sabik. Ang Panginoon, interesado siya doon na nasagutin yung panalangin ng mga sabik sa Kanya. Diba? Call unto me and I will answer you. Amen? Kailangan lang nating mag-expect na darating yung hinihingi natin. Amen? Magkaroon ka lang ng pag-asa, magkaroon ka ng faith. At mag-expect, magpatawad. At ang pang-apat, dapat marunong din po tayong magbigay. Kasi ang hirap naman humingi sa Panginoon kung madamot po tayo. Amen? Kailangan marunong mo nang magbigay. Kung nagawa mo na yung lahat ng bagay, mapag-confess ka, mapagpatawad ka, mapag-expect ka, pero kung hindi ka pa marunong magbigay, ito pa yung kulang. Naalala niyo po yung binatang mayaman na sinabi na may tinatanong siya sa Panginoong Jesus. Sabi niya, ginawa niya naman na lahat. Sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang. Magbigay ka. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahihirap. So, hindi man ibig sabihin na ipamigay mo lahat ng ari-arian mo, kundi isa na lang ang kulang. Maging mapagbigay ka. Ang taong mapagbigay ay hindi magkukulang yan. Amen? Yung pagbibigay natin ay hindi yan kawalan, kundi investment. Kapag nag-invest ka sa Panginoon, meron kang mawi-withdraw. Amen? Meron kang makukuha. Kumikita ka kapag nag-invest ka. Amen? At ito po, ayusin po natin yung pagbibigay natin. Ang gusto ng Diyos sa atin ay mag-manifest po sa atin itong mga bagay na to na yung 2 Timothy 3:17 na walang maipipintas sa atin sa pagdating sa pangangailangan, walang maipipintas, walang kulang or walang
hindi yung low quality yung mga natatanggap natin, kundi yung matatanggap natin ikakasiya po natin. Yung ikaka-glorify ng Panginoon. Kasi kung nanghingi ka ng cellphone, hinihingi mo ay iPhone, pero ang binigay sa'yo ay Cherry Mobile. Siguro kung ako yun, mapagpasalamat ka, pero may konting yung iPhone hinihingi ko, bakit Cherry Mobile dumating? Alam niyo, ang gusto sa atin ng Panginoon ay malubos ang kagalakan po natin. Totoo ang pangako ng Panginoon, God is able, kaya niyang ibigay lahat. Meditate mo ang mga pangako ng Panginoon. Kailangan lang po nating i-meditate. Nguyain mong maigi, namnamin mong maigi hanggang sa ma-feed, mabusog mo ang espiritu mo, ang puso mo na ang pangako ng Panginoon ay totoo. Hanggang sa mag-manifest po ito. Hanggang makita sa atin ng Diyos yung faith. Amen? Kasi nakikita po ang faith. Kailangan makitaan tayo na mayroon tayong faith. Alam nyo, nung sa Acts 49, nung sila Pablo ay nagpapagaling, nung nakita po ni Pablo yung tao, yung lalaki na mayroong pananampalataya, sabi niya po dito, at nakita ni Pablo na may pananampalataya ang lumpo, tinawag niya ito at pinagaling. Kapag nakita sa ng Diyos na meron kang faith, inaakto natin yung faith natin, doon sasagutin ng Panginoon yung pangailangan po natin. Dahil ang pagsagot ng Panginoon ay nakadepende po sa faith po natin. Makapangyarihan po ang Panginoon. Kailangan lang po nating maniwala. Kaya laging sinasabi ng Panginoon, kung maniniwala ka, kung sasampalataya ka, if you believe, amen, makukuha mo. At kaya niya tayong increase. Alamin mo lang ang sistema ng Diyos. Amen. So, ayun lamang po ang share ko po sa inyo at maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa oras na ito, O Diyos. At ituloy, Panginoon, dinadalangin namin na mag-manifest ang pangako mo sa amin, Panginoon, na lahat ng pangailangan namin na isusupply mo, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga taong ito na nanonood at yung mga manonood pa lamang, Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at God bless you po.